minister lang ang ini-elect at hindi siya by popular vote, by members of parliament only. Anong ginawa nila? Nag-file sila ng impeachment dahil mainit na yung mga tao. Doon nagsimula yung we are not for sale. So that is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturo ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan ng proyekto, kawalan ng programa, kawalan ng kaayusan sa ating bansa. So, assuming hindi totoo yung sa presidential election sa 2028, klaro naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Last question na VP. Sinabi ng Malacanang kung totoo daw official business ang mga biyahe mo sa ibang bansa, obligasyon mo daw na magpaliwanag sa bayan kung ano yung naging accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sino-sino rin ang gumasto sa biyahe. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Hindi nga official business yung kasi kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain ito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, 'di ba? So, sige. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Magsabit ng report. Kapag kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan ka simple na kailangan ko pa i-explain at ito po yung example ko o parang solid proof na ano ba ibang term ng bobo? Pero yung mas magandang term ng bobo iba pa ano daw sa Bisaya sa gani ng bugo gani bugo ay pero saktuan sa Bisaya slang unsa ang bugo oplok mas worse man na sa bugo yung medyo maganda pakinggan pero nagsasabi ka pa rin na bobo. Ha? Slow? Slow kasi hindi siya bobo slow. Siya mahina lang, no? Anong pag-iba? Bobo na lang, ma. Bobo na lang. Diba? Yan yung example ko. Kita nyo, kailangan ko pa mag-explain. Nakakahiya na yung ginagawa nila. Sa totoo lang, as a Filipino, I am truly embarrassed with what is happening in our country, especially coming from the administration. Last two questions, VP. Yes, Ma'am Aimee, please, Mr. Mayor. VP, Okay. good afternoon. Hello. Good afternoon, baby. The last election, it was, I think, Sabo, Sara and Bongbong. Ngayon may lumalabas na Sabo. That's Sara and Bongbong. May possibility to talaga, and you top the latest survey as you the contender of the presidential race, and also Senator Bongo as your vice or running mate. Is this possible? And what's your comment on this?
Well, sinabi ko kanina, no, may nagtanong din niyan kanina, galing kami sa Igacos. Masyado pa kasing malayo yung 2028 para natin basihan yung surveys. Ang pinakamaganda kasi na survey na basihan is yung kung pag nakikita mo na kung sino yung mga official candidates ng certain position. Yun yung pinakamaganda na tingnan na survey kasi kandidato na sila lahat. So maganda na yung spread ng numbers. So masyado siyang malayo for 2028 and hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. In fact, by my experience, and we saw this as well with in 2016 with former President Rodrigo Duterte na very last minute yung decision niya. Yung sa akin naman was change of not really a change, no, but I ran for a different position. So antayin na lang siguro natin yung mga surveys kung saan nakikita na talaga natin kung sino yung mga kandidato for president. Thank you, Ma'am Amy. VP, last question. Yes, sir. Sir, use my VP, ano po yung masasabi natin sa ating current government na everybody is worried na po sa nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, especially may mga OFW po tayo sa Iraq at saka sa Iran. But still, they are thinking of politics pa rin po dito sa ating bansa. Nakakalungkot dahil as I said, ganyan, no? Scapegoating yung ginagawa. Delikado na yung buhay ng ating mga kababayan doon sa mga bansa na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Pero somehow wala pa rin tayong nakikita na concrete plans and actions from the administration on how they will process the repatriation of those who want to come home or how they will give protection to those who want to stay in the Middle East. Yan po yung trabaho ng gobyerno pero hindi natin nakikita yung urgency sa mga galaw nila pagdating sa seguridad ng ating mga kababayan sa Middle East. At ang nagagawa lang nila ay binabalik nila sa impeachment yung topic, binabalik nila sa political persecution yung topic, binabalik nila sa pagbisita ko sa ating mga Filipino communities sa iba't ibang bansa. Doon lang nila dinidirect yung attention nila at hindi doon sa mga totoong problema natin tulad ng dati ko pang sinasabi 2 taon na pataas ng pataas yung ng pagkain, ang basic necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan pero wala man silang iniisip kung paano nila masecure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So, anong mas magandang term? Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong chat GPT dyan, ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong chat GPT, ha? Bulayog na. Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. No. Unintelligent. BBM now that is significant impact ang Israel war sa ato ang economy. Tinuod ka? Yeah, yes. Kanus ana? Niya gisulti, tinuod na niya gisulti niya.
He was actually muna because yung rising down ng fuel na bababa daw ngayon. No, significant impact yung term niya na sa economy ng Philippines, yung Israel-Iran war. Yes, ma'am. Reaction lang, Justice Remulla said the Filipinos opted to parang to to pursue the war on drugs. So, ipa-take over lang nila sa ICC, especially those involved former president, the former president. Sorry ha, paklaro lang na ako. Unsa daw ang gibuhat sa justice? Sa daw? Justice Secretary Mr. Remulla said the Philippine government opted not to pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a justice secretary, anong word ng, okay, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a justice secretary that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term ng ayoko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, mas maganda yan, no? Yeah, sige. Okay, masasyal! Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino. Lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Yung comment mo, Intellectually challenged, I see. Sige. Ma'am, previously, di ba yung the officials in the administration denied na merong cooperation ng Philippines with the International Criminal Court. But now, according to Secretary Remulla, yung government yung umubondo para dalhin yung mga witnesses sa pag-start ng trial. So, your reaction na? Oh, this is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa nila. At parang bang sa kanila intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. So isa yan, may pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila, and parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas, tapos noong ikaw ay nanalo ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas,
tapos meron kang half-hearted effort para lang sabihin na comply mo yung sinabi mo